noong 2021 pagkatapos magsilbi sa Philippine Navy ng mahigit 44 na taon. Pero unang ginamit ito ng Estados Unidos noon pang ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng giyera, naipasa ito sa Republic of Vietnam bago makuha ng Pilipinas noong dekada 70. Bago pa ito nagretiro noong 2021, huling na-deploy ang barko sa Western Mindanao. Ipinadala rin ito sa West Philippine Sea sa Julian Pilipi Reef Incident noong 2021 kasama ang BRP Jose Rizal at iba pang Del Pilar class vessel ng bansa. Isang buwan bago ang decommissioning, na-assign ito sa Naval Forces Southern Luzon para magsagawa ng naval operation laban sa Communist Terrorist Group. Itinuturing itong most decorated Philippine Navy vessel ng Philippine Navy. She's still the most decorated warship of the Philippine Navy. BRP Miguel Malvar produced more than 20 flag officers to include several flag officers in command and to include a commandant of the Philippine Coast Guard. Si Captain John Percy Alcos ang huling kapitan ng barko bago ito iniretiro noong 2021. Kasama ang iba pang mga naging commanding officer ng PS-19. Aminado siyang nalulungkot sa gagawing pagpapalubog ng makasaysayang barko. Gayunman, kapalit naman anya nito ang mga makabagong barko para sa Philippine Navy. Lahat kami siyempre malungkot. Pero just like anything na progresibo, we have to let go of the past. That doesn't mean that we have to forget the past, but we have to move on. We now have a modern Navy, so we have to embrace na moderno na ang ating Philippine Navy. Ngayong Abril dumating sa bansa ang pinakamodernong barko ng Philippine Navy na ipinangalan kahalili ng lumang PS-19, ang bagong guided missile frigate. Ito ang BRP Miguel Malvar FFG-06 na una sa Miguel Malvar class. Idinisenyo ito na may kakayahan sa anti-air warfare, anti-surface, anti-submarine, electronic warfare at maritime patrol and surveillance. Where BRP Miguel Malvar together with her sister ship, BRP Diego Silang, are state-of-the-art warships. We aim to achieve a certain level of credible defense posture with the acquisition of these ships, and hopefully in the next few years with the delivery of the OPVs and several other platforms for the Philippine Navy, we will finally achieve or finally being a modern and credible Navy that our maritime nation can truly be proud of. Sa May 5, isasagawa ang Maritime Strike Exercise sa San Antonio, Zambales. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na nakapagsagawa ng missile test ang Philippine Navy sa karagatan ng Maribeles, Bataan itong April 23 gamit ang bago nitong Spike 9 line-of-sight missile system bilang bahagi ng Missilex 2025. Sa layo 24 kilometers, direct ang tinamaan ng Spike and Loss missile mula sa BRP Albert Mahini ang target. Dalawang uri ng missile ang pinaputok ng barko. Ito ang fragmentation missile at penetration blast fragmentation missile at parehong tumama ng eksakto sa target. Nagkaroon din ng swarm exercise kasama ang BRP Thomas Campo kung saan ipinakita ng mga sundalo ang galing sa pagbaril ng malapitan at maayos na koordinasyon gamit ang 30mm Typhoon gun at dalawang .50 caliber mini Typhoon machine gun. Sabi ng Philippine Navy, nagpapakita ito ng lakas at kandaan ng mga sundalo sa tunay na labanan. Naging maayos at matagumpay ang pagsasagawa ng gunnery exercise ng US at Philippine Navy kahapon, April 25. Ito'y bahagi ng 7 araw ng multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea na may layuning linangin ang kakayahan ng ating mga sundalo. Ito ang balita ni Nestor Torres. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril sa dagat mula sa 4 na barko ng Philippine at US Navy sa bahagi ng West Philippine Sea sa Zambales kahapon. Pinaulanan ng bala ng tropa ng US at Philippine Navy ang target nilang isang killer tomato na kailangan nilang palubugin.
Bahagi ito ng isinasagawang pagsasanay ng mga sundalo ng barko ng USS Contact LSD-45 ng US, BRP Ramon Alcaraz PS-16, BRP Apolinario Mabini PS-36 at ang USS Savannah LCS-28 ng US. Pero sa uli, ang BRP Ramon Alcaraz ang nakapagpalubog ng target nilang lahat na kinagtumito. Sakay pa rin tayo ngayon ng BRP Ramon Alcaraz at pangalawang araw na ng isinasagawang multilateral maritime exercise. Ang nakikita nyo sa aking likuran ay ang 50 caliber na armas na ginamit sa pagsasanay ng tropa ng Philippine Navy. Ayon kay Commander Johans Cruzada, Commanding Officer ng BRP Ramon Alcaraz PS-16, mahalaga ang kalaban sa pagsasanay sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas para ma-enhance ang capability o ang kakayahan nila lalo na sa paghawak at paggamit ng mga armas. Paraan din ito para maproteksyonan ang sarili at tauhan sa mga barko. Gayun din ang mapalakas ang interoperability o ugnayan at koordinasyon ng Pilipinas at US. Na-enhance o napapractice kung paano tayo makipag-communicate, sama-sama mag-maneuver para po ma-improve yung ating kakayahan, particularly sa Philippine Navy. Samantala, sa isinagawang pagsasanay ng dalawang magkaalyadong bansa, wala namang nasugatan o nasaktan sa tropa ng US at Philippine Navy at sa mga mangisda sa lugar. Magpapatuloy naman ang multilateral maritime exercise ng US at Philippine Navy hanggang sa Lunes, April 28. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, abiso sa mga motorista